Pupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa aking gawad, lobing tunay at tapat, puso ko'y gawing mong wagas, nang manahuli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Kung inyo pong maaalala, ang ebanghelyo nung nakaraang Martes ay ang turo ni Jesus Nazareno kung paano tayo manalangin. At una sa panalangin iyon, ipinakilala ni Jesus Nazareno ang kaniyang ama bilang ding ating mga ama. Isang amang banal na naluluklok sa langit sa kaharian ng mga banal. Kaya nga tayo ay tumatawag sa ating panalangin, Ama namin, sumasalangit ka. Ibig sabihin, ang lahat ng ating panalangin ay pinatutungkol natin sa ating Diyos Amang banal. At dahil siya'y banal, sinasamba natin ang kaniyang ngalan. Sa simula ng ating panalangin, pinupuri at niluluwalhati natin siya. Kaya nga, ang uri ng panalangin ito ay tinatawag nating adoration, pagsamba at pagbibigay luwalhati sa Diyos sa kaniyang kadakilaan, kabanalan at kaluwalhatian. At bahagi din ng ating panalangin yung tinatawag na contrition, na kung saan tayo ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa sa Panginoon. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sa paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon, binibigyang lakas din tayo ng Panginoon upang sa gayon tayo rin magpatawad sa mga taong nakasakit at nakagawa ng hindi maganda sa atin. At bahagi rin ng panalangin yung tinatawag nating
thanksgiving, pasasalamat. Kung inyong pagninilayan, marami tayong mga biyaya at grasyang natatanggap sa ating buhay. Maraming pagkakataon na marami tayong mga pagpapalang natatanggap, even though we do not deserve such blessings. Maraming pagkakataon, hindi tayo karapat-dapat, pero patuloy tayong binibiyayaan ng Panginoon. Kaya nga dapat ang sa araw-araw na panalangin, bahagi nito ang ating walang hanggang pasasalamat. Dahil ang bawat minuto, ang bawat oras ay grasya na nagmumula sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At pinakahuli sa bahagi ng ating panalangin, yung tinatawag nating supplication, yung paghingi. Marami tayong mga kahilingan sa Diyos, marami tayong mga pangarap, at itong lahat ating idinudulog sa Diyos. Alam niyo po, ang nakalulungkot, minsan madami sa atin magdadasal dahil may hinihingi. At marami din sa atin, kapag pinakinggan na ang panalangin, nakakalimot ng magdasal. Minsan din, inaakala natin na ang Panginoon ay parang vending machine, na kapag tayo'y naghulog o kapag tayo'y nanalangin, agad-agad sumasagot ng oo ang Panginoon. Kaya naman marami din sa atin na kapag ang sagot ng Panginoon ay hindi muna, yung iba nagagalit pa sa Kanya. Yung iba nagtatampo pa sa Kanya. Kaya nga po napakahalaga na malaman natin na ang Diyos, sinasagot niya ang lahat ng ating panalangin sa iba't ibang pamamaraan. Unang-una, sumasagot ang Diyos ng oo, agad-agad sa ating mabubuting panalangin. Kaya nga sinabi sa Ebanghelyo, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Dahil may mga pagkakataon na hindi mabuti ang ating panalangin. Minsan ang ating panalangin, paghiganti sa ating kapwa. Nako, Panginoon, yung kapitbahay kong yan na umaaway sa akin, nako, sana may mangyaring hindi maganda sa kanila para maramdaman nila yung sama ng ginawa nila sa akin. Alam niyo po, yung kaibigan kong yan, napakasama ng ugali. Sana bumalik sa kanya yung mga ginagawa. Pag ganito yung ating panalangin, siguradong hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Dahil ang Diyos kailanman hindi gagawa ng masama. Katangian ng Diyos ang kabutihan. At hindi natin pwedeng turuan ang Diyos sa mga bagay na Kaniyang gagawin. Kaya nga kung ang panalangin natin mabuti at nakahanda ang ating puso sa pagtanggap ng grasya at biyaya, tiyak yon, sasagutin agad ng oo ng Diyos ang ating panalangin. Kaya nga kung hindi mabuti ang ating hinihiling sa Diyos, maaaring ang sagot niya agad ay hindi. At maaari ding sumagot ang Diyos na maghintay ka muna. Hindi pa ito ang tamang panahon para makamit mo ang iyong panalangin. Maghintay ka muna. Mas palalimin mo muna ang iyong pananampalataya. May mga pagkakataon kasi na tayo'y nagdadasal para lang humingi. Hindi natin alam yung pagdarasal natin, tinuturuan tayo ng Diyos na mas palalimin pa ang ating pananampalataya. Kaya ang nais ng Diyos, maghintay muna tayo. Mas kumapit tayo sa Kanya. Dahil may tamang panahon upang makamit natin ang ating panalangin. Kaya nga mismong si Jesus ang nagsabi sa atin sa ating ebanghelyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo
at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pintuan ay bubuksan para sa inyo. At lahat ng panalangin natin may kasagutan sa Panginoon. May mga panalangin parang minsan dinidelay ng Diyos. Hindi upang pahirapan tayo, kung hindi upang mas lumalim pa tayo sa ating buhay pananampalataya. At higit sa lahat, mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, tayo ay nananalangin hindi upang pasunurin ang Diyos sa kalooban natin, no? Maraming nag-iisip ng ganyan, ano? Sana sundin ng Diyos yung gusto ko. Sana pakinggan ng Diyos yung pangarap at panalangin ko. Alam po ninyo, hindi natin pwedeng turuan ang Diyos. Hindi natin kayang baguhin ang kaniyang mabuting pag-iisip. Dahil napakagaling at napakatalino ng Diyos. Ayon nga sa ating kasalutan, sino ang magiging karapat-dapat na maging tagapayo ng Panginoon? Wala. Tayong lahat punong-puno ng kamangmangan. At ang Diyos, punong-puno ng karunungan. Alam ng Diyos ang kaniyang ginagawa. Alam ng Diyos kung kailan pakikinggan ang ating panalangin. Kaya nga bahagi ng panalangin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang dapat ang laman ng ating panalangin ay maiayon ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Dahil mas maganda, mas epektibo, mas makahulugan ang kalooban ng Diyos kaysa ating mga pansariling kalooban. Kaya nga ang panalangin ay pagsasaayon sa kalooban ng Diyos. Conformity with the will of God. Mayroon tayong mga panalangin, mayroon tayong mga kagustuhan. Ang Diyos may plano sa buhay natin at ang ating panalangin hindi masunod yung gusto natin, kung hindi ang masunod at maghari ang kanyang kalooban para sa ating buhay. Ito yung tinatawag nating conformity of our will with the will of God. Kaya nga sa panalangin natin, sa wikang Ingles, anong sinasabi natin? Thy will be done. Maganap nawa ayon sa iyong kalooban. At ito ang ibig sabihin ng panalangin. Tayo ay nagdarasal, nakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi upang masunod ang gusto natin, kung hindi maganap ang mabathalang at banal na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Dahil ang kaniyang plano at ang kaniyang kalooban ang magbibigay kabuluhan at katuturan sa ating buhay. Amen.